Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay kapiyastahan din ng ina ng laging saklolo. Ating pagkisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkalobong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taong nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon pagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong yaon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor. Samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod. Dumating ang Haring Nabucodonosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno at lahat ng tauhan ng palasyo. Binihag sila ni Nabucodonosor noong 8 taon ng kanyang paghahari. Sinamsampan niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng ipinagpauna ng Panginoon, ipinasira niya ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa, at mga panday. Lahat-lahat ay umabot ng 10,000. Wala silang itinira, liban sa pinakamahirap. Tinangay niya sa Babylonia si Joaquin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang mga 7,000 kawal at ang 1,000 dalubhasa
at mga panday na pawang matitipuno at angkop maging mandirigma. Ang angkop, si Natanias, ang pinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Huda at pinalitan niya ng Sedekias ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Panginoon Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan, ang mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman at mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang do'y nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa bagong nakita, yang iyong galit sa amin o poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di natitigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanang. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoon Diyos na tagapagligtas, dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo po ang lahat. Sa akin nagmamahal, tutupad sa pangaral, ang mata ko'y mananahan. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kaya't
Ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya ng parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ganoon din po kasabay natin ngayon, kasama natin sa banal na misang ito ang mga nakasubaybay sa Radyo Totoo at ganoon din sa Facebook Live. Kasama natin sila sa banal na misang ito. Ating tingnan ang mga pagbasang ating napakinggan. Ang kasunduan ng Diyos o ni Yahweh at ng kanyang bayang Israel ay ganito, ang covenant. Ako ang inyong Panginoon, wala nang iba, at kayo ang aking bayan. Yan ang covenant. Si Yahweh lamang ang Panginoon, wala nang iba. Siya lamang ang inyong iibigin at susundin. At kayo naman ang aking bayan. Yan ang kanyang sinabi sa bayang Israel. Pero, yan ay paglipas ng maraming panahon. Yan ay nakakalimutan ng ipasa sa mga anak. Kaya ang mga anak ng bayang Israel ay nakakalimot sa Diyos. Sila'y gumagawa ng masama. Nagkakasala, lalo na yung mga nakakapangasawa ng hindi Israelita. Iba ang paniniwala. Napapalahok sa tahanan na yung napangasawa mo'y may ibang paniniwala. Hindi alam yung ganitong covenant. Kayo ang aking bayan, ako ang inyong Panginoon. Wala nang iba. Kumbagay, parang may nakapangasawa ng may ibang paniniwala, at nanganak sila, nagkaapo, nakakalimutan. Kaya sila'y napapabaling sa pagkakasala. Anong gagawin ng Diyos pagka ang kanyang bayang hinirang ay nagkakasala? Katulad ng ating napakinggan sa unang pagbasa. Ang hari, kanyang mga anak, lahat ay nagkasala na. Nakakalimutan na ito, covenant na ito. Anong gagawin ng Diyos? Sila'y wawasakin. Sila'y ipatatapon. Kaya sila'y naging bihag sa Babylonia sa mahabang panahon. At ganyan ng Diyos. Pag nakalimot tayo sa pagsunod sa Kanya, hindi natin naturuan ang mga anak, manampalataya, nawawasak ang tahanan. Ganyan ang nangyari sa bayang Israel. Kita ninyo, nawasak ang templo. Kinuha lahat ang mga gamit doon. Dinala, sapagkat ang mga pumasok ay mga pagano. Walang Diyos. Hindi alam. At yan ang may pinahintulutan ng Diyos. Dahil sa pagiging matigas ang kanilang ulo, sila'y nawasak. Kaya mga minamahal na mga kapatid, pwede nating makita dito sa ating pagninilay na sa unang pagbasa, mahalaga ipasa natin yung ating paniniwala sa mga anak.
No? Ipasa natin. Sapagkat itinayo natin ang ating tahanang matibay at matatag. Kaya naway lagi siyang nakatayo sa bato. Naway hindi mawasak ang pananampalatayang iyong pinaghirapan din. No? At lalong higit kapag ang iyong mga anak ay nakapangasawa ng walang paniniwala. Mawawasak ang iyong tahanan. No? Ganyan ang nangyari sa bayang Israel. No? Nawasak, sila'y naging bihag sa Babylonia sa mahabang panahon. Pero, ang Diyos naman ay mapagmahal. Hindi naman siya nakakalimot sa kanyang pangakong ito. Kaya anong gagawin niya? Magpapadala siya dyan ng mga sunod-sunod na mga propeta para pangaralan ang bayang ito. At muli, pagdating ni Propeta Ezekiel, ang mga yan ay hahanguin uli sa Babylonia at muling makakabalik sa Israel dahil sila'y manunumbalik na sa Panginoon. No? Kaya mga minamahal na mga kapatid, tingnan natin, paghilayan natin ang tahanan natin ngayon. Tayo ba'y wasak, broken, wounded? Tingnan natin ang ating tahanan. Tayo ba'y buo? Tayo ba'y nakatayo sa isang solid foundation ng ating tahanan ngayon? Anong kalalagayan ng iyong tahanan ngayon? At kung ito'y wasak, balikan nyo ang mga nauna sa inyo kung paano yan pinatibay at pinatatag. No? Yan ay pinatatag ng kanilang pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga sa mabuting balita na ating napakinggan, yan ang paalaala ni Jesus sa lahat. No? Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay makakarating sa langit. Hindi lahat ng gumagawa ng mga kababalaghan, mga nagpapalayas ng mga demonyo, hindi lahat ng mga gumagawa nito at nangangaral sa mga tao ay maliligtas, madadala sa langit. Anong sabi ni Jesus? Yung nagsasabuhay. Hindi lamang kasalita, kundi sa gawa. No? Tumutulong sa tao, nagmamalasakit sa mahihirap. Kung niyong mapapansin, dito sa lahat ng binihag ni Haring Nabucodonosor, kanyang dinalang lahat ang mga tao sa Israel maliban sa wala silang itinira liban sa pinakamahihirap. No? Iniwanan sa Israel ang pinakamahihirap. No, mapapansin niyo, lahat dinala, lahat inaging bihag. No? Pero merong itinira ang pinakamahihirap, ang mga mahal ng Diyos, sapagkat sila'y sa Diyos lamang nagtitiwala. No? Lahat naging bihag, lahat naging alipin, mga mayayaman, lahat sinamsamang kayamanan, dinalahat sa Babylonia, pero meron silang itinira ang mga mahihirap, ang mga pinakamamahal ng Diyos. No? Kaya mga minamahal na mga kapatid, pag tayo'y nasunod sa kalooban ng Diyos, tayo'y nagsasagawa ng ang kanyang salita, yung ang ating sarili ay, sa ating titingnan ninyo sa buhay nyo ngayon, kung ikaw ay wasak ngayon, kung ikaw ay pariwara ngayon, kung ikaw ngayon ay hindi establish ang iyong buhay, no? Kung ikaw ngayon sa palagay mo ngayon ay kayo hindi nakatayo sa ibabaw ng bato, sabihin ay hindi ka nakatayo kay Jesus, marahil ay hindi pa matibay ang iyong pagkitiwala at pananalig sa Diyos. Marahil nadadala ka ng mundong ito. Na ang mundong ito ay para lamang nakatayo ka sa buhanginan. Pag dumating ang malalakas na hangin, wash out ang lahat. Kaya nawa, yan ang ating hilingin kay Padre Pio at ganoon din. Ngayon ay kapestahan ng ina ng laging saklolo, ang mahal na Birheng Maria. Lumapit tayo sa mahal na ina. No? Idaing natin sa Kanya ang lahat. Kung tayo ngayon ay parang nakatayo sa buhanginan na hindi natin maintindihan takbo ng ating buhay, lumapit tayo sa mahal na Birhen. No? Lumapit tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya, at lalong higit, lumapit tayong malinis sa Kanya. Maging pure tayo. Huwag nating dalhin lagi kong paalaala,
huwag niyong dalhin ang inyong kaluluwa sa mga mabibigat na pagkakasala. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, may nananalig nagmamahal sa'yo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, may nananalig nagmamahal sa'yo. Magsitayo po Manalangin na. kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkaberhen ay magpaging dapat nakalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na bering nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng lahat ng dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na berhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nagpupuno langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinubin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalininisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po lahat. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iagyaman kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso. Ng aking
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Berhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan ay may makikita kayong mga QR code. Paki-scan po at pakilagay ng hinihinging detalye na tulong sa pagsasaayos ng mga datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012 ay iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, parating na August 31 ay magkakaroon ng kumpilang pamparokya dito sa pambansang Dambana. Para po sa mga may edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 ng Agosto po lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.